May good news ako. Meron na akong nabiling isang hype sneaker na magsisimula ng ating hype sneaker collection. Pero bago yan, intro muna tayo. Hi, I'm Melly Barbia and nagsisimula ako ng Hype Sneaker Collection simula sa 1,000 piso. Yo! So kung bago ka sa channel ko, please subscribe, like this video, share nyo rin sa mga friends, mga kilala nyo, mga kamag-anak nyo, spread it out para lumago tong channel ko. And also please follow my shops, Retrocentric Manila sa Shopee, Retrocentric Manila sa Carousel, at ang Instagram namin na Retrocentric Manila din. Dahil dyan ko ipopost yung mga binibenta kong sapatos from my personal collections at yung mga inuukay ko para kayo ang unang dibs. So, let's go back to the video. Okay, so sinabi ko nga kanina na meron na akong nabiling isang sapatos na magsisimula na ating hype sneaker collection. Pero bago yon, ang ating sneaker fund from last episode is 2,776. So, nag-browse ako. Nakakita ako sa carousel itong sapatos na ito. Wait lang. Ayan. Ito ang simula ng ating hype sneaker collection na New Balance 550. So, itong colorway na to, Oreo or black and white, perfect itong color na to. Madali kasi itong bagayan. Any outfit will do. I will show you one of my personal styles na featuring ito. So later on makikita nyo yan. So ito, very hype itong sneaker na to, especially New Balance. Masyadong sikat ngayon ang New Balance. Itong 550. Ito ay basketball shoes from the 80s. And this was designed by Steven Smith. Kasi syempre uso ngayon na magbalik style ng 90s, mga loose shirts, loose pants, pati itong mga shoes na to pang basketball, minimalist din, kaya usong-uso siya ngayon. So what is special with this New Balance 550? So bago yon, magkano ko ba to naibili? Okay. So, meron tayo, di bang, sneaker fund na total na 2,776. So, nabili ko siya sa carousel for only 1,800 pesos. Wow. So, use na siya. Pero makikita nyo, perfect condition. Pati yung outsole, parang hindi tumapak sa lupa yung dating may-ari nito. Hindi ko alam, lumilipad yata eh. Kasi, wala man lang kahit signs ng toe drugs, heel drugs, may dumi lang. Konting dumi lang. Yan, makikita nyo konting dumi. Pero, sobrang ang ganda pa. Ito naman, sa uppers niya, so wala pa masyadong crease. May crease ng konti here, pero that's okay. Pero, still, perfect condition. Nga pala, doon sa last video, may nag-comment, may nagtanong sa atin kung paano mo malalaman na perfect condition ng isang sapatos. Maghahanap ka ng sapatos from ukay. Basihan mo ng perfect condition na sapatos is wala pa masyadong toe tsaka heel drugs. Kung bagay, ibig sabihin hindi pa siya pudpod, wala pa siyang sole separation, meaning hindi pa siya naghihiwalay, ganyan yung midsole niya tsaka yung midsole tsaka yung outsole hindi pa hiwalay. And medyo maganda pa yung uppers niya. Kumbaga, presentable pa siya kahit papano. Okay kasi most ng mga binibenta itong beaters na, pero makakita pa rin kayo ng mga ganung sapatos na presentable pa, kumbaga. Yun ang basihan mo ng good condition na pwede mo pa siyang magamit for the next year, next 2 years, 3 years. Yun. So, yun ang basihan mo ng perfect condition na shoes like this. Okay? So, ito na yung simula. So, dun sa sneaker fund natin na 2,076, ibabawas natin yung pinambili natin dito na 1,800. So, ang meron na lang sa ating sneaker fund ay kailangan ko ng computation. Wait.
2 seconds later. Tapos ako mag-compute, so meron na lang tayo 976 pesos sa ating sneaker fund na pwede natin gamitin sa ukay. And by the way, may nabenta pala akong sapatos sa Shopee from my personal collection, itong Nike Waffle na black and gold. So, nabenta ko siya for 326 pesos. So, itadagdag natin yun sa sneaker fund na 976. So, meron tayong total na... Dali. Compute tayo ulit. 2 seconds later. So, from 976, add natin yung 326 na benta natin sa sapatos. At meron na tayong ulit total na 1,302 pesos na pwede nating pang-ukay. O, diba? Ang galing ko sa math. Yon. So, samahan niyo ako. Mag-ukay tayo. Okay? Andito tayo ngayon sa Legazpi City at dito tayo mag-explore ng ukayan. Kaya samahan niyo ako. Sana meron tayong magandang pick-up today. Let's go! So, andito tayo ngayon sa unang ukay shop. Hindi ako masyadong pili-pili dahil yung tindero dyan ay masyadong dikit na dikit. Kala mo meron akong kukunin. Meron pa man din Travis Scott na PlayStation dyan kung nakikita ninyo. So sayang hindi ko na kunin ng close-up. So dito tayo sa second one. Ayan, madami silang selections. Very good conditions pa mga sapatos nila. Ayan mo, may nakuha na ako New Balance. Diba nakikita nyo? Very good condition. Adidas. And then, madami pang Vans. Ayan. O, diba? May ibang color. Ang ganda ng colorway na yan. Ayan. So, hindi na ako masyado nag-close up dyan kasi medyo marami. Tapos, meron pa silang sale. Dati, 2,000 lang itong mga sapatos na ito. Pero 1.5 na lang siya for every pair. So, ayan, ang daming New Balances. So, sa mga taga Legazpi dyan, bisitahin nyo to kung trip nyo yung mga Nike and Joyride, New Balances, Adidas, ayan, sobrang solid ang kanilang mga sapatos. Ayan, may Nike Waffle, ang daming Nikes, Adidas na selection, kung anong trip nyo, pang running, pang casual, pang forma, pang model. Ayan, ang ganda ang ganda pa ng sapatos, very solid pa, wala pang toe and sole separations, toe drags and heel drags. Ayan, Vans, ayan. Actually, ang gaganda pa ng mga selections dito. Hindi pa siya beaters condition. Parang slightly used lang. Dito tayo sa kabilang stante. So, sale din to. Mga smaller sizes. From 1,500, 1,000 na lang per pair. Pero kahit 1,000 per pair, solid pa rin. Unfortunately, I cannot afford this dahil flashback tayo. May good news ulit ako sa inyo. Nakabenta na naman ako ng sapatos. At ito yung aking Toms na Zebra design. Makikita nyo dyan. Yan. So, I sold it for 167 pesos. Well, originally, I'm selling it for 180 pesos. Pero, because of the shipping discount sa Shopee, kasi checkout sa Shopee, naging 167 na lang. So, ayun. At least, may nabenta tayo. So, ang total na natin ng ating sneaker fund na 1,302 plus 167 pesos. Mat na naman tayo. Teka na, magmamatang ako. 2 seconds later. Ayun, natapos na akong mag-compute. So, meron na tayong total na 1,469 pesos na pwede natin pambili ng other hype sneakers. But, I have another good news. Something came from the mail today. Nani? And this is another New Balance na hype sneaker. Ito talaga, gusto ko talagang i-achieve to. So, dumating na. Nakita ko lang to sa carousel. And kapag usap naman kami ng seller, originally, binibenta niya to, nakapost to sa carousel, binibenta niya for 1,800. And then, nung sumagot siya sa akin, binaba niya yung presyo kasi syempre hindi tayo ng last price. Kuripot tayo hindi tayo ng last price. So, ang last price niya dan sa sapatos na binibenta niya ay 1,000 pesos. Kalain niyo. So, excited na ba kayo makita tong sapatos na to? Oh yes. Excited na rin akong pakita sa inyo. So, ang New Balance na sinasabi ko ay the New Balance 993s. Yes! Yay! O, diba?
So, ito yung mga uso ngayon, mga dad shoes. Yan. Sabi ko nga, bumabalik ang mga old fashion from the 90s and the 80s. So, ganun naman ang fashion. Pabalik-balik lang. Paikot-ikot. Okay, so both ng New Balance na nadagdag sa collection ko are 100% original. Original to, pati yung 550s original. So, well, judging from the shoes, wala pa siyang masyadong heel drag, tsaka toe drag, madumi lang siya. So, kailangan lang natin siyang linisan. Nilinisan ko ito mamaya. And then, may mga scruff marks lang, like this one. So, ayan. Pero hindi pala siyang scruff marks dyan. Ayan. Pero yung uppers niya, maganda pa. Although, meron lang yung leather niya dito. Ayan, may crack lang. Pero, hindi na naman yan manonotice once na sinuot mo na. Nasa pagdadala lang yan. Ganun tayo mga model eh. Kailangan lang natin dalhin. So, this is made in the USA. Pero, hindi ibig sabihin na made in the USA itong buong sapatos ay made in the USA. Most of the materials are assembled, like yung itong outsole, most of the materials are assembled sa other countries like China. Tapos pagka nagawa na ito, papadala ulit sa US, doon nila gagawin, i-assemble yung buong sapatos. So, yun ang ibig sabihin nun. So, imo-model ko rin sa inyo, makikita niyo yan mamaya, featuring these shoes with my personal style para may idea rin kayo kung paano to babagaya. So, yun. Madumi lang. Nilinisan natin ng konti. Pero I'm very happy kasi this is another addition to our Hype Sneaker Collection. Good score na tayo. So, nakascore na tayo ng medyo okay na sapatos in such affordable price. Kasi itong mga presyo na ng sapatos na to, libo-libo to pag binili mo to ng brand new. Like 5,000. I think nagre-range siya sa from 5,000 to 8,000 pesos pag brand new. Pero check nyo lang din. And yung mga reviews ng sapatos ng New Balance 550s and New Balance 993s na pinakita ko sa inyo, you can also watch other reviews dito sa YouTube para malaman nyo rin yung best feature niya. Pero both shoes are very comfortable. Yan ang usually comment nila sa mga New Balance shoes. Yung mga New Balance shoes naman talagang lahat ng lineup nila komportable sa paa. Yeah. So kung ima-minus natin ang pinabili ko nito na 1,000 from the 1,469, we are left with a sneaker fund total of 469 pesos. Medyo mababa na yun. Pero pagdasal natin benta pa tayo ng shoes sa Shopee. So may mga nakapost pa doon, available pa. So, kaya bisitahin nyo na para mas dumagdag tong fan natin. Okay? So let's go back sa pag-uukay. Dito na tayo sa third na ukayan na pinuntahan namin. Napakadami ring selections at may sale din sila dito. So b-roll muna tayo ng mga nakita ko dyan. Ayan, so keeping in mind na mababa na lang ang ating fan kaya dapat below 500 pesos ang makuha natin. So, ayan. Nag-select na kami Palladium. Ayan, may sale sila. So, tama naman. Sakto naman. So, may Nike. I think this is an Air Max Tavas. So, ayan. Medyo pudpud na lang yung kanyang ilalim. Meron ng heel drag, din toe drags. Ayan. Pero yung uppers niya, medyo presentable pa. Pwede pa na mailaban yan, pero not worth it. May suka na naman tayong nakita dyan sa ukayan na yan. Napakasikat naman ng sneaker na yan. Tapos yan sa mga gusto mag-dress up, yan, may eco. Ayan. Okay pa yung ilalim. Konting linis lang. So, wala pa masyadong damage yung uppers. So, very good condition pa. May Puma rin. I think this is Puma or Reebok. So, tingnan lang natin kung ano ba to. Hindi ko naman remember. So, pero solid pa yan. And then, ayan, may nakita akong Adidas. So, okay pa yung ilalim. Ayan, oh. I think that's parang running shoes nila. And then, meron pang isa pang Adidas na ako nakita. Yan, may Nike rin. Hindi ko alam kung anong model to na Nike, but if you know, I think it's an Air Max. Pero if you know kung ano yung model na yan, please comment down below.
Ayan, solid pa yung ano, pero ayun, may sole separation. So, hindi na siya worth the pickup. So, medyo beater's condition na. Meron Puma, ayan o, pang running din, pang forma na rin sa mga gustong ipang forma yan. So, solid pa yung ilalim. Pero ayun lang, meron ng konting sole separation sa harap. Then, may nakita rin akong Nike Rush, ayan. Kaso medyo pudpud na because of the heel drag and toe drag sa ilalim. Ayan, may tarmac na basketball shoes sa mga gusto ng basketball shoes din pero small sizes. Another Air Max. Ayan. So, medyo hindi na ganun kaano yung ilalim. Meron ding boost. Ayan, meron ding Reebok pumps. Itong pumps to, very sikat to sa ukay eh. Tapos ito, may nakita akong parang pang hiking na shoes. I think this is a Timberland. Ayan, meron pang Adidas. Okay, solid pa siya. Ayan, meron Jumpman. Usok-uso talaga ang Jordan sa sa ukayan. Ayan, no? Pero small size lang yan kasi yan eh. And then may nakita akong football shoes. O, sana binili ko na lang yan, no? Para sa akin na lang. And then Vapor Max. May Vapor Max din tayo. Ayan. Pero hindi ko pinikap yan kasi feeling ko hindi naman mabebenta ng maayos. Although maayos pa siya. Ayan, meron din tayong nakitang Y3. Ayan, sosyali na sapatos yan. Y3 na medyo high cut. So, pang forma, pang model. Ayan. And then may Adidas din. Daming Adidas dyan. Oh. Solid pa yung ilalim. Pero I think it's not the right pickup for me. So kahit pasok siya sa budget natin, minus syempre hingi tayo ng discount, I don't think this is the right pickup for me. Kaya hanap pa tayo ng iba. So may nakita rin ako dyang Nike Huarache. Yan. Let's inspect na lang yung uppers niya. So yung uppers niya medyo may mga loose threads na hindi na ganun ka-presentable. Although maganda pa yung ilalim, wala pa masyadong toe tsaka heel drag. Pero I don't think that's the right pickup for me. So search pa tayo. So, ito, I think this is a running shoes, but I forgot the brand name. How can I forget? So, yun lang. Wala lang siyang insole sa, So, ayoko nang medyo gumastos pa. So, ito, solid pa siya. I think this is an Adidas. Wala pang masyadong heel and toe drag. Pero, I don't think na mabibenta siya na mabilis. And then, another Nike na kita ko, so may insole naman, okay pa yung ilalim, wala pang heel and toe drag. Ayun lang, medyo may signs of usage lang sa gilid. And ayun, no, ano bang size nito? Ayun, nakita niya ba yung size? Nakita yung size. Pero 980. So hindi ko alam kung makahingi pa ako ng discount ng 500. Okay sana to NMDs pero meron ng damage yung ilalim, so not worth the pickup. Nakita rin tayong Reebok, okay pa yung uppers pero yung ilalim pud na. Kobe 580. Lunar Epic pala, hindi siya Kobe. Kala akong Kobe. Oh, heel drag and toe drags. Easy, oh. Easy. Magiging size. Sinibitan ka ba? 1 to 80. Puma. So, size 8.5. May nakita tayong Nike Mid.
So, okay sana. Okay pa yung uppers. And then, wala pang heel and toe drag. Kaso may sira na. Ayan o, naghiwalay na. So, hindi na siya right pickup. Meron din tayong nakitang Ultra Boost. So, okay sana rin to. Kaso, pudpud ng ilalim. Bagong-bagong Ultra Boost pa man din ito. In 2022, I think, to na Ultra Boost. And, so, may palladium din tayo nakita. Solid pa yan, no? Wala pang masyadong heel and toe drag, wala rin sole separations. Meron din tayong nakitang Nike Waffle, pero ayun, may signs of usage na. And may tear din sa ilalim. And saka yung, matindi na rin yung pudpud sa ilalim, kaya not the right pickup. Meron din tayong nakitang isa pang Roche. Yun lang, may heel and toe drags na, so not the right one. Then may New Balance, okay pa yung ilalim, pero I don't think that's a right pickup for me. Meron din tayong nakita pang isang Nike, I don't know yung model na yan, but if you know, comment down below. And then New Balance 574s, ayan o. So, ang dami New Balance dyan. And then, merong Nike, I think this is Nike Free na running shoes, but small size. Meron din tayong nakitang Adidas Superstar. Okay pa yung uppers, but patating sa ilalim, ayun, butas na. Not the right pickup. Hindi na natin pipick up yan. And then, another Nike Roche. Yung mga Nike Roche na nakikita ko sa ukayan, sobrang pudpud na eh. And then, to New Balance to, pang running, solid pa yan. Wala pa masyadong heel and toe drag. Another Nike Huarache na nakita natin. I don't know if I'm pronouncing it correctly. Kayo na bahala. And then, may Puma rin tayo. Wala pang heel and toe drags. Meron din tayong nakitang New Balance, pero small size. Meron din tayong nakitang Nike React, pero may mga signs of usage siya, pudpud na, ayan, may sira na yung uppers. Punta tayo sa kabilang side, may sale din sila, so let's try maka-pick up ng 150 to 50. Ayan na yung mga selection sila. Meron ako nakitang Nike na Lunar Lawn, and then New Balance, kaso yung sock liner niya may damage na, so hindi na yan natin mabibenta ng mas mataas pa sa bilhin natin. Baka wala tayong profit dyan. Although solid sana yan. Kaso medyo sira na. Yan, may nakita akong Jordan na denim. Okay pa ilalim. Pero small size siya. So, ayan, may Air Max. Ito sana yung bibiling ko eh. Kasi wala pa siyang masyadong heel and toe drag. May insole, complete pa yung package. Maganda pa yung uppers. Pero pagdating sa counter, may nakita na akong crack. So, hindi ko na siya kinuha. And then another Air Max. Kaso yung air bubble niya, wala na. And pudpud na rin. So, hindi na natin siya mabibenta. Meron din kaming nakitang Clarks. And then, another Vapor Max. So, hindi ko na rin pinikap yan. Medyo may damage na siya. And then, hindi ko alam. May Adidas. Yan. Okay sana, kaso small size. So, not the right one. So, lipat tayo ng ibang ukayan. So, nandito kami sa isa pang ukayan. Tingnan natin kung ano yung mga selections nila. Ayan, ang dami, oh. Tapos, I think sale pa sila. Ayan, mga New Balances. Solid na solid, pre. Oh, ganda, oh. Kaso wala tayong masyadong pera ang pambili niya. Maganda sana itong multicolored na Air Max, kaso meron na siyang sole separation sa harap. Nakita niyo naman. May nakita na naman akong Nike na pang futsal shoes. Ayan, oh. Sana pala binili ko na yan for me. And then, ayan, A6 yan. Solid pa yung ilalim, oh. Ganda pa. May nakita rin tayong Reebok na pang casual lang. Pang Puma, Japorms, ganun. Ayan. And then nakita ko tong solid na New Balance 327 na next ko sana idadagdag sa aking hype sneaker collection. Maganda pa ilalim, maganda pa uppers, very original, kaso wala tayong pera. And then meron tayong nakitang Jordan na Concords. I think this is a Space Jam because of the outsole. And then meron din tayong nakitang kakaibang A6 na panda color. And then itong Nike na to, hindi ko alam itong model na to, but if you know, put your comments down below, educate me. Solid pa yan. So kung gusto nyo, puntahan nyo lang. And then another running shoes ng Nike. So hindi ko pinikap yan. And then another A6, ayan, big size yan, no? I think that's a size 12 or size 11. And then another Nike, ano ba yung kinukuha ko dyan? Ayan, parang running shoes din, solid din, big size. So medyo mahirapan tayong ibenta yan pag big sizes eh. Although solid siya, wala siyang toe and heel drag, no sole separations.
complete pa, maganda pa yung uppers and yung insole. Meron din tayo nakikitang Ultra Boost. Wala pang masyadong heel and toe drag. Pero yun nga, limited lang ating budget. Then meron tayong nakitang Nike React na multicolored. Medyo pudpud nga lang yung yung ilalim. And then itong Air Force One, nakakaiba. And then another New Balance na casual shoes. Ayan solid yan Patok yan sa mga Gen Z Yan yung mga pormahan ng Gen Z. Maganda pa ilalim. Another Asics na running shoes. Ayan, maganda pa So puntahan nyo lang dyan kung gusto nyo. Siyempre, hindi mawawala ang Vans. Ang ganda ng kulay na yan gusto ko yung kulay na yan. Very neutral lang Pwede kahit anong forma mo. Tapos another Vans na iba naman ang colorway. Kaso crack na yung leather ng sock liner niya. So not the right pickup. And then meron din tayo nakitang Converse High na canvas. Maganda yung kulay Yan ang mga usong kulay ng Gen Z ngayon Yan. And then tong Jordan na to, solid tong Jordan na to. Sana maganda pa yung uppers niya. Kaso maliit yung size, 5Y yata to Ayan, 5. Mahirapan tayo ibenta yan pag maliit. Pero kung gusto yan sa mga bagets nyo, puntahan nyo lang dyan sa Legazpi City. Ayan, meron din tayong Vans sa checkered na nakita. Then Converse 70. Ayan, dadagdag din natin to sa ating hype sneaker collection pag nakakita tayo ng solid. Pero maliit niyang size na yan And then B-roll tayo ng mga iba ko pang nakitang sapatos. Lipat tayo dito sa katabing ukayan dahil 50 off sila at madami ba rin silang selection ng sapatos na solid at napakaganda. So saan ka pa? So ayan Ayan, B-roll na mga sapatos na nakita ko dyan. So solid pa yan guys. Sa mga taga Legazpi, puntahan nyo yung ukayan na yan. Malapit lang to sa Legazpi na Ayala Malls tsaka SM. Ayan, daming New Balances. Ayan, may nakita akong Adidas. Ayan, yung pang Gen Z, bang dad shoes. Ayan. And then, another Adidas running shoes. Solid yung ilalim. 50 off yan, guys, And then, may Roche din. Ayan. So, hindi pa masyadong pudpod. Pwede pang ilaban. And then, itong Fila shoes na pwedeng pang dad shoes. So, solid ang ilalim, Hindi pa gano kapudpod. So, pwede pang ilaban yan. Lipat tayo dito sa side na may 159 na shoes. Akalain nyo yan, may binibenta silang pairs na 159 lang. Saan ka pa? Pero beaters condition na mostly ng mga sapatos dito. Kaya talagang ininspect ko lahat. Yung iba talagang nagbabadya na yung sole separations niya. Pudpud na, pangit na uppers. Ito lang ang pinaka-solid na nakita ko, yung Adidas Superstar na yan. Walang toe or heel drags. Okay pa ang uppers, walang tears. So ito yung pinagpilian ko dyan. So most likely ito yung kukunin kong pickup. And then also itong sana itong Nike Free. Pero nung in-inspect ko, nagbabadya ng maghiwalay ang outsole tsaka ang midsole. So sayang. Gusto ko pa naman sana i-pick up to. Fast turnover na to. Fast sales na. Pero wag na. Mahirap na. And then isa rin tong Nike Free. Yan, in-inspect ko rin. And then meron ding Hurach. Ito sana okay rin Kaso medyo hindi na ganun ka-presentable yung uppers niya. Ayan medyo ano na siya marupok na ba kumbaga. So hindi ko na pinikap yan. Meron din akong nakitang Brooks pero hindi ko pinikap to kasi mababa na ang budget natin, kaya okay na rin siguro tayo. Isa na lang i-pick up natin. Kahit na solid pa yung sapatos, very good condition pa.
At dahil hindi tayo nagpaawat kahit mababa na ang ating sneaker fund na total na 469, bumali pa rin tayo ng sapatos sa ukay dahil let's not pass the opportunity na merong 159 pesos na binibentang sapatos at we can double that for profit. Kaya naman, ang napili ko sa 159 pesos na sapatos ay ito. Wait na. Wow! Itong Adidas Superstar. Okay. Mukha naman siyang legit. Kasi yung insole niya may Adidas. But, saan na ba? Ayan. Nakita ba? Ayan. So, mirror image na lang yan. So, flip niyo na lang para makita yung Adidas. So, hindi ang basa dyan. Ano ha? Ano ba to? Sa Biba ha? Hindi yan sa Biba. Okay. So, hindi ko rin alam bakit 159 na lang to binibenta. Siguro matagal na dun sa naka-display, dun sa ukayan. Kaya binenta na lang na siguro ng palugi. Pero, kung makikita nyo, good condition. Walang sole separation. Yeah, kasi nakatahi na siya. Siguro ito yung medyo issue dyan kasi nakatahi na siya. Pero kasi yung mga original Superstar, hindi naman siya nakatahi, nakadikit lang, di ba? Pero dito, nakatahi siya. Actually, mas matibay nga pag nakatahi kasi at least sure ka na hindi maghihiwala yung outsole. Okay. Tapos, wala siyang heel drag tsaka toe drag on both shoes. Yan. So, maayos din ang uppers. Walang tears. Oh, walang tears. Perfect. Oh, wala rin masyadong, wala nga. Madumi lang. Nilinisan ko pa to. Bago ko to i-post sa aking shops, sa Shopee, Carousel, at sa Instagram, pati na rin sa Facebook Marketplace para makita nyo at mabili nyo. So, syempre, ibebenta ko to na mas, kahit papano medyo mas mahal sa pagbili ko. Siyempre, kailangan natin kumita dahil mababa na siya. So, ima-minus natin ang pinambili nito sa sneaker fund na naghihingalo na 469. So, natira na lang ay 310 pesos. So, pagdasal nyo na makabenta ako ng sapatos for the next 2 weeks para sa episode 6. Okay? So, yun lang. Sana makabenta. Support nyo ang channel ko. Support nyo rin ang mga shops ko. Sa Shopee, sa Carousel, Retrocentric Manila, at pati sa Instagram, Retrocentric Manila. And I'll see you sa next video. Stay safe and happy.